What's up mga kasundo? Panibagong araw na naman sa ating pagbablog. Itong video na ito ay pagpapatuloy sa ating kwento. Mga naranasan nating sa ating pag-joyride. Nung mga nakaraan nasabi natin na ganong mga proseso ng ating pag-apply, mga ganon, anong mga requirements na kailangan. So, nandito na tayo sa ating pag-uumpisa ng biyahe natin. May kwento ko lang yung unang biyahe ko sa joyride. Talagang excited ako. As in, kahit yung bago ako matulog, naiisip ko yung sino yung sasakay sa akin. Pangalawa, alas 4 pa lang ng madaling araw, gising na ako. So ngayon, nung nagising na ako, naganda na ako, ganun. Tapos, mga 5:30, may pumasok agad sa akin ng booking. Parang ano yata yun eh, parang Dasmariñas Bayan. Mula Gentry hanggang Dasma. Ang booking ko nun, 199 sa pagkakaalala ko. Tapos nun, hindi ko pa alam yung mga pasikot-sikot. Kung saan may shortcut, mga ganun. And then, buti na lang, mabait yung naisakay ko. Sabi niya, dito ka lumaan, gano'n, kasi mas mabilis. Kasi yung sa Google Map kasi paikot pa siya eh. Ngayon, mayroon palang shortcut dito. Baga yung biyahe ko na dapat 30 minutes, nadali lang namin ng 15 minutes. Kaya mabilis. Ayun, tungtuwa ako noon dahil 15 minutes lang, naka 199, tapos 200 binigay sa akin. Bali may tip akong piso nun. Ayos, maganda pala ito. And then, kasi nga hindi ko pa kabisado yung Dasmariñas Bayan. Ligaw-ligaw ako. Bumalik na lang ako dun sa dinaanan ko. Pero yung dinaanan ko, hindi ko na nga maalala eh. Kaya nagtanong-tanong ko sa mga tricycle driver. So, hanggang sa nakauwi ako. Tapos, ano yun eh, mga alas 8 na ako pinasukan ulit. Papuntang ano naman yun, mula dun sa amin ulit, papuntang SM13. Ano lang siya, nagkakahalaga lang siya ng 91. Tapos nung pag-pick up ko pa nga eh, ano eh, tawag nito, mali pa yung pin niya. Nag-pin siya dito sa kabilang subdivision, tapos nandoon pala sa kabilang subdivision siya. Puti na lang, tumawag sa akin. Nung pagtawag sa akin, sabi niya, mali daw yung pin. Tapos, sa amin na lang niya, baka pwedeng sunduin ko na lang siya doon. Magdadagdag na lang. So, ayun, sinundo ko siya doon. Yung pagkasundo ko, tapos nang ihatid ko niya sa SM, yung fare niya na 91, ginawa niyang 150. Kaya may tip ako nun na 59 pesos. Sabi ko, ayos to ah. Bali naka 350 na ako sa pangalawang rides. So, tapos nung naitip ko siya sa SM, nag-antay ako doon. Kaso ang daming mga rider doon nakatambay. Kaya umuwi na naman ako. Tapos, pagdating sa amin, tambay-tambay, bantay mo na ako sa tindahan namin. Kung saan may pumasok ulit, pa SM13 ulit, malapit lang din ang pick up dun sa may amin, mga ano lang, 500 meters. Pagkatapos nun, ang fare niya is 92 naman. Tapos pagkahatid ko sa kanya, binigyan ulit ako ng 150. Sabi ko, aba, napakaswerte ko ng araw na ito. Tapos, nakaano na ako, 350 plus 150 is 500, 3 rides lang. Then, umuwi na naman ako sa amin. Pagka-uwi ko sa amin, mga ano na yun, may pumasok ulit na booking pang-4. Ano na yun, mga 2 hours ako nag-antay bago pumasok. Estudyante. Mula lang din dun sa may amin, pinatid ko lang dun sa may bago mag 13. May Metrogate subdivision.
Ang fare naman niya nun is 75 lang. Tapos bigay siya sa akin ng 100. May tip ako ng 25. Sabi ko ba, napakaswerte ko ng araw na ito. Tapos ayun, pang-apat, tapos yung pang-5 may pumasok. Pagkababa ko sa kanya may pumasok ulit. Puntang 13, ano naman yung barangay doon, Kabuko. Ano lang siya, bale 55. Tapos nagbayad siya sa akin ng 60. Tapos ayun, yun lang yung biyahe ko ng araw na yun kasi nga hindi ko pa kabisado yung mga pasikot-sikot. Kaya tumigil lang muna ako, bale kinita ko sa araw na yun is 660. Tapos nagpagas ako ng 160. May 600 ako malinis kasi free pa naman yung top up ko. Nung pumasok na ako dito sa trabaho, pumasok ko dito, Monday. Ang daming booking na malalaki pumapasok pa Maynila. Sabi ko sayang, kaso lang may trabaho ako. So, ngayon, nung Friday na yun, hindi na ako makatiis. Bumiyahe talaga ako mga doon. Ang unang booking ko nun, from Terili, Cabuyao to Santa Rosa. Lagpas pa ng Balibago so may looban. Ang fare niya nun is 215, parang ganun. Tapos nagbigay sa akin ng 220. Kaso lang, ang tagal namin nakarating dahil hindi pala ng traffic pag mga 5:30 to 7 dyan sa may papuntang Santa Rosa. Yung dapat na takbo namin is 40 minutes, 48. Umabot kami ng 1 hour mahigit. Pagkatapos nun, may nakuha ako dun pagkababa ko sa kanya. Ang fare naman ng 70, papunta lang dun sa may sa may Balibago, bago magbalibago. Ang problema lang nito mga idol, hindi ko kabisado yung subdivision na yun. Sa isang oras tingin ko sa mapa kasi yung data ko nun parang nagluloko din. Siyempre baguhan pa ako, hindi ko rin kabisado kung saan papunta yung mapa na yun. So, tumawag na sa akin yung si CS. Sabi sa akin, nagalit na kasi ang tagal ko daw siya makita. Kaya sabi ko sa kanya, baka pwedeng pa-cancel na lang kasi hindi ko kabisado yung lugar na ito. Saka ang daming paikot-ikot. Naguguluhan ako sa Google Map. So, ayaw naman niya i-cancel. Kasi nga, mamadali nga din siya. Tapos, yung mga siguro, umabot ako ng mga 15 minutes kakaikot. Natuntun ko din siya. Tapos, ito na. Nung ihahatid ko rin siya ngayon papuntang Balibago, ang problema naman namin, yung palabas. Yung palabas sana papuntang Balibago, naguguluhan din naman ako sa Google Map. Kasi nagluloko yung data dahil maulan-ulan. So, sabi ko, ma'am, kabisado niyo po ba yung palabas dito? Kasi hindi ko pa po kabisado dito, nagluloko si Google Map. Sabi niya, ay hindi kuya kasi nga ganito, dayo lang din po ako dito. Sabi ko na po, yari. Tapos, nagtanong-tanong na lang kami doon kung saan may palabas, papa-highway. Hanggang sa nakalabas na kami. Sa halagang 70 pesos, matindi. Inaabot kami ng isang oras na biyahe. Na dapat ay mga mga 10 minutes. Kasi nga, bago pa lang ako noon. Medyo naguguluhan pa yung pagtingin-tingin ko sa Google Map. So, kung naibaba ko na siya, humingi naman ako ng pasensya sa kanila, pati yung nag-aantay na shuttle.
buti mabait yung driver ng shuttle. Intindihan niya ako. Tapos nung nababa ko na siya, sabi ko, uwi na nga ako kasi baka pasukan na naman ako ng booking na papunta sa loob, no? Naguguluhan ako. Ang ginawa ko, kuha na lang ako ng booking papuntang Nuvali kasi malapit na dun sa pinapasukan ko. Kaso lang, ang pumapasok naman na booking papuntang SM Santa Rosa, ang tindi na traffic. So, hindi ako nakatiis. Tumakbo ako, lumayo ako ng konti dun sa may Balibago. Hanggang sa may pumasok sa akin na Greenfield, yung papuntang Technopark Gate 3. Sabi ko, pwede na to. Kabisado ko itong Technopark. Ang fare naman niya nun is 115. Ganun, 115. Sabi ko, pwede na to. So, yun nga, inatid ko na siya hanggang sa makarating kami doon sa Technopark sa may Gate 3. Bigay siya sa akin ng sakto lang 115. Wala siyang tip. Yung ko na yun, yung araw ko na yun, yung 3 biyahe ko na yun, bali 5 pesos lang yung tip sa akin. Pero okay lang naman kasi tama naman binabayad. So, ayun nga, decide na ako na umuwi ng gabi na kasi. So, uuwi na lang ako kasi baka may mga magalit tong mga customer sa akin. So, ayun, kumita din ako doon ng 400 plus. Tapos, ginas ko yung 100, bali may malinis akong 300. Sabi ko, sa lang yun, 2 hours may git. Magtatatlong oras na biyahe. Pero akong 400. So, sabi ko, magre-resign na kaya ako sa trabaho ko. Try ko lang mag full time dito. Kasi pagka full time na ako, ibig sabihin, hawak ko na yung oras ko. Kaya, yun. Nagpaalam na ako kay boss na aalis na ako gusto ko nang magpahinga sa bahay na lang ako. Awa ng Diyos, naman ako dito parang 14 years, mag 15 years na yata ako dito. Sabi ko, boss, paalam na, gusto ko nang magpahinga. Hindi niya alam na mag-joyride na lang ako. So, tawag nito, maganda yung experience ko sa yung mayroong kaba na may halo-halo, masaya na kaba, tapos excitement. Ganun yung mga nararamdaman ko. Pero itong umabot na ako ng 1 buwan, parang easy na lang pala tapos dali lang ng pera kung masipag ka lang. Depende lang din sa sipag mo. So, hanggang doon na lang mga idol. Abangan nyo sa next video yung mga actual na biyahe ko na ang i-upload ko. So, hanggang dito na lang mga kasundo. Pabos!